Naranasan mo na ba yung nagtayo ka ng isang grupo o project, tapos nagbakasyon ka lang ng isang linggo? Gumuho na lahat. Oo, gumuho lahat tapos sisihin mo yung mga naiwan, di ba? Iisipin mo na hindi kasi sila sapat na committed o kaya walang kusa yung mga tao ko. Classic na nangyayari yan. Kasi paano kung ang problema pala ay ikaw? Paano kung idisenyo mo yung buong sistema para maging dependent sila sa'yo? Kaya nung nawala ka, gumuho ang lahat na parang bahay na gawa sa baraha. Madalas mangyari yan at ang masaklap dito, ginagawa natin yan ng hindi natin namamalayan. Kasi ang natural na instinct natin bilang mga leader or founder, maging sa negosyo man, sa isang student org, o sa pagtatayo ng komunidad o simbahan, ay hawakan ng kontrol. Gusto natin nakikita natin yung bawat galaw. Tama. Pero alam mo, ang talagang nakakadilib dito, kapag pinag-aralan mo ang mga kilusan o movements na tumagal ng ilang dekada, yung sukatan nila ng tagumpay ay baliktad na baliktad sa nakasanayan natin. Himayin natin ito. Paanong baliktad? Kasi sa normal na mundo natin ngayon, ang sukat ng tagumpay ay yung day 1 o opening day, di ba? Oo, yung launch date. Oo, gaano karami ang pumunta sa launch natin, gaano kalaki ang budget na nakuha natin, o kaya nag-trend ba tayo sa social media. At yan ang pag-uusapan natin sa malalimang pagsusuri na ito, nakatuon tayo sa mga konsepto mula sa movement strategy and reproduction systems. Kahit na nakaugat ang mga dokumentong ito sa church planting, ang mga prinsipyo ng pagpapalago at pagpaparami ay napakahalaga sa sinumang nais magtayo ng isang komunidad na pangmatagalan. Kaya ibabalik ko doon sa sinabi mo kanina, bakit ilusyon yung day 1 success? Kasi yan mismo ang ilusyon ng pagdaragdag. Ang tunay na sukatan ng isang matatag na kilusan ay hindi kung gaano karami ang tao sa unang araw. Ang totoong test ay kung umabot ba ito sa ikatlong henerasyon. Wait, ikatlong henerasyon? Paano yun? Isipin mo to, ikaw ang unang henerasyon. Nakapag-train ka ng isang tao, bali siya ang ikalawang henerasyon. Magaling yan, pero hindi pa yan tagumpay kasi nakadependa pa rin siya sa presensya mo. Okay. Ang totoong tagumpay ay kapag yung tinuruan mo ay nakapagturo na rin ng bagong leader at yung bagong leader na yon ay nakabuo ng panibago pa nang hindi mo na alam. Yung kaya nitong magparami ng sarili. Diyan papasok yung konsepto ng addition kumpara sa multiplication. Madalas kasi tayong madaya nitong addition o pagdaragdag. Mukha kasi siyang paglago parang pagpapalaki ng isang lobo. Magandang example yan. Ihip ka ng ihip, mabilis itong lumaki, napakaganda at kangangahangang tingnan lalo na kapag malaki na. Nakukuha nito ang atensyon ng lahat sa kwarto. Parang yung mga proyektong binuhusan ng malaking marketing budget, may mga sikat na influencers, sobrang ingay. Pero alam mo yung problema sa lobo? Natusok lang ng karayom o isang pagkakamali sa PR o kaya kapag umalis yung nag-iisang magaling na tao na nagbubuhat sa buong proyekto, puputok yan. At walang matitira. Ganyan ang epekto ng addition na nakasandal lang sa iisang sentro. Habang ang multiplication o pagpaparami parang pagtatanim naman ng puno. At kapag nagtanim ka ng puno, boring sa simula, napakabagal. Minsan, buwan na ang lumipas, parang walang nangyayari sa ibabaw ng lupa. Nakakadismaya nga yan para sa isang leader na sanay sa mabilisang resulta. Oo pero ang hindi mo nakikita, nakatago sa ilalim ng lupa ang totoong kebaho, yung pag-usbong ng mga ugat na kakapit ng mahigpit. At kapag lumaki na ang purong yan, hindi lang ito basta nakakatayo sa sarili niya kapag may bagyo. Ang pinakamahalagang mekanismo niyan ay mamumunga ito ng sarili nitong mga binhi. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, madalas tayong may dalawang pagpipilian sa kung ano ang itatayo natin. Ano yung dalawang yun? Pwedeng isang kuta o isang binhi. Yung kuta o fortress, idinisenyo yan para magkulong. Naglalagay ka ng matataas na pader para protektahan ang yaman mo, yung ideya mo, o ang kapangyarihan mo. Gusto mong sa'yo lumapit ang lahat ng tao. Ay, yan yung mga kumpanya o orgs na nag-iipon lang ng tao. Ikaw yung star player. Ikaw yung nasa trono sa loob ng kuta. Ang problema nga lang dyan, hindi ito pwedeng dumami. Iisa lang ang kuta. Kailangan mong sirain ang pader para lumawak. Eksakto. Pero kung bini, kailangan nitong ibaon sa lupa.
Sa madaling salita, kailangan nitong mamatay o isuko yung orihinal nitong anyo para makapagbigay ng bagong buhay. Ang kuta ay para sa kontrol, ang bini ay para sa pagpaparami. At doon ako napapaisip para sa'yo na nakikinig sa atin ngayon. Bakit kaya napakahirap para sa ating mga leader na piliin ang maging bini? Kung ang ginagawa mo ay nakadepende lang sa talento ng iisang tao, gumagawa ka ng kuta. Kasi nga, ang maging bini ay nangangahulugan ng pagkawala ng kontrol. Kailangan mong bitawan ang kapangyarihan at ipasa sa iba. At kapag hindi mo ito mabitawan, doon nagkakaroon ng tinatawag na bottleneck. Nangyayari yung pagkakasakal na ito kapag ang paglago ng community mo ay nakasalalay na lang sa mga ekspertong tulad mo, di ba? Totoo yan. Yung salitang bottleneck, tamang-tama para ilarawan yan. Kasi isipin mo ang leeg ng isang bote. Kahit gaano karami ang tubig sa loob, kung makitid yung leeg, patak-patak lang ang lalabas. Sa isang startup, halimbawa, nangyayari yan kapag ang founder ay gusto, siya ang nag-a-approve ng lahat ng design. Tapos siya rin ang kumakausap sa lahat ng kliyente. Oo, siya pa rin nag-aayos ng sirang printer, walang gagalaw kung wala siya. At ang masama niyan, kapag ang proseso mo ay masyadong nakadepende sa isang eksperto, ginagawa mong mga pasibong tagapanood ang mga ordinaryong miyembro. Iisipin nila na, hindi ko kaya yan, ipaubayan na lang natin kay boss. Kaya ang solusyon dyan, para magkaroon ng totoong pagpaparami, ay ang pasimplihin ng proseso. Pero teka lang, dito ako may malaking pushback. Sige, ano yun? Nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong. Kasi baka maging parang malabnaw na kape na lang yung maipapasa natin sa susunod na henerasyon. Nawawala yung lalim ng kaalaman at galing. Yan ang pinakakaraniwang takot natin eh. Pero isipin mo rin to, ang simplisidad sa pagtatayo ng isang kilusan ay hindi nangangahulugang pagbabawas ng katotohanan o pagpapalabnaw ng kalidad. Ang ibig sabihin ng simplisidad dito ay transferability. Transferability, so yung madaling ipasa. Yes, yung kakayahang madaling maipasa o mabitbit ng sino man. Ang layunin mo ay tanggalin ang mga hindi kinakailangang hadlang na nagpapabigat sa proseso. Okay, sige. Bigyan mo ako ng konkretong halimbawa kung paano nagiging transferable ang isang malalim na ideya nang hindi nagiging mababaw. Tingnan natin yung framework na ginamit ni Pablo sa Biblia. Partikular sa 2 Timoteo 2:2. Hindi lang ito basta pangaral eh. Blueprint ito ng pagpaparami. Sabi niya kay Timoteo, ang mga narinig mo sa akin ay ipagkatiwala mo sa mga tapat na tao na may kakayahang magturo naman sa iba. Ang ganda nung mekanismo dyan. 4 na henerasyon yung sakop ng isang pangungusap lang. Tama, una si Pablo, ikalawa si Timoteo, ikatlo yung mga tapat na tao. At ikaapat, yung iba pang tuturuan nila. Wait, pansinin din natin yung particular na requirement na hiningi niya dun sa 3 henerasyon. Hindi niya sinabing ibigay mo to sa mga pinakamatalino o may pinakamataas na pinag-aaral o kaya yung mga magagaling magsalita sa stage. Hindi eh. Ang hinanap niya ay mga tapat na tao. Faithful men! Ibig sabihin, ang basehan ng kakayahang magpasa ay yung katapatan, hindi yung pagiging gifted o talentado. Tumpak. Katapatan sa pagdadala ng mensahe ng buo. Parang isang relay race yan sa track and field. Hindi mananalo ang team mo kung gaano man kabilis tumakbo ang first runner mo, kahit basagin pa niya ang world record. Oo nga, kahit gaano siya kabilis. Kung pagdating sa pasahan ay nabitawan niya ang baton, talo pa rin kayo. Makes sense. At kung ang baton na pinapasa mo ay isang napakabigat na encyclopedia ng mga rules, procedures, at komplikadong teolohiya, malamang mabibitawan talaga yan ng ordinaryong tao. Ang pinakamahalaga sa relay race ay yung malinis na pagpasa ng baton mula sa isang mananakbo patungo sa susunod. At kung transferable ang baton, kahit sino pwedeng tumakbo. Dito ito magiging sobrang kawili-wili. Paano natin titiyakin na ang pagpasa ng baton ay nagdudulot ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao? Dito na papasok yung susunod na problema eh. Paano mo masisiguro na ang bato na ipinapasa nila ay hindi lang basta informasyon na naiipon sa utak? Dahil sa panahon natin ngayon, napakadaling mangolekta ng kaalaman nang walang ginagawang aksyon. Grabe, totoo yan. Diyan na tayo papasok sa isang malaking sakit ng henerasyon natin. May narinig akong term para dyan eh. Tayo daw ay madalas spiritually entertained but scripturally underfed.
O kaya intellectually entertained pero action-starved. Napakadali kasing maaliw ngayon. Oo, naaliw tayo sa mga magagandang TED Talks, nakikinig ka ng mga deep dives na tulad nito, nanonood ka ng mga documentaries, at feeling mo ang galing-galing mo na, pero wala ka namang binabago sa buhay mo. Nasanay tayo na maging mga consumers na pumapalakpak lang sa magaling na speaker, pero pag uwi, walang aksyon. Kaya paano natin wawasakin ang consumer mindset na ito? May isang napaka-epektibong modelo para dyan. Lalo na sa pag-aaral ng malalalim na prinsipyo. Ito yung Discovery Bible Study o DBS. Paano gumagana yan? Ang mekanismo kung bakit ito gumagana ay dahil inaalis nito ang bigat sa isang master teacher sa unahan at inililipat ang pananagutan sa buong grupo. Hindi kailangan ng eksperto na magle-lecture ng 1 oras. Nakasalalay lang ito sa 4 na simpleng tanong. 4 na tanong. Ano-ano yun? Pagkatapos basahin ang isang teksto o prinsipyo, itatanong lang ng grupo. Una, ano ang sinasabi ang tekstong ito? Ikalawa, ano ang ipinapakita nito tungkol sa katangian ng Diyos o ng pinanggagalingan ng katotohanan? Okay, tapos ikatlo. Ikatlo, ano ang ipinapakita nito tungkol sa kalikasan ng tao? At ang ika-4 at pinakamahalaga sa lahat, ano ang partikular na gagawin ko tungkol dito ngayong linggo? At kanino ko ito ibabahagi? Tingnan mo yung psychology sa likod niyan. Yung ika-4 na tanong kung saan tatanungin ka kung ano ang gagawin mo ngayong linggo, yan ang game changer eh. Kasi kapag sinabi mo ng malakas sa harap ng 5 tao, yung plano mong gawin, nagkakaroon ng instant accountability. Totoo yan. Hindi ka na pwedeng umatras. May kwento akong nabasa mula sa mga sources natin tungkol sa isang baguhang miyembro ng isang small group. Walang background sa theology. Binasa nila yung tungkol sa habag o mercy. At dahil doon sa 4 na simpleng tanong, napagtanto niya, teka, meron akong kapatid na 3 taon ko nang hindi kinakausap dahil sa away namin sa lupa. Kung susundin ko to, kailangan ko siyang patawarin. Yun ang tunay na application. Diba? Hindi siya umuwi na sinasabing ang ganda naman ng topic natin ngayon. Tinawagan niya mismo ang kapatid niya ng linggong yon para makipag-ayos. At sa susunod nilang pagkikita, kinuwento niya ang nangyari. Tinatawag itong obedient learning o masunuring pagkatuto. Yan ang puso ng multiplication. Hindi lang basta pag-unawa, kundi pagbabago ng pag-uugali. At kapag nakita ng iba na nagbago ang buhay mo, mas madali nilang matatanggap ang baton na ipinapasa mo. Pero teka, ibabato ko ulit sa'yo yung posibleng problema. Okay, excited sila, may obedient learning, pero paano mo masisiguro na hindi sila nagpapasa ng mali? Kung walang master teacher na nagbabantay sa bawat detalye, paano tayo nakakasiguro na hindi lumilihis yung grupo sa tamang direksyon? Babalik tayo sa tanong ng quality control. Oo, paano natin babalansehin yung raw enthusiasm ng mga tao sa pagpapanatili ng quality control? Diyan pumapasok yung napakahalagang mindset na tinatawag na Berean spirit, hango sa mga taga-Berea sa aklat ng mga gawa. Alam mo ba kung bakit sila tinawag na marangal? Bakit? Dahil perpekto ang balanse nila ng 2 bagay, eagerness at examination, pananabik at pagsusuri. Tinanggap nila ang mensahe ng may bukas na isip at pananabik. Hindi sila naging cynic o negative agad. Pero hindi rin nila ito nilunok ng buo nang walang tanong. So chinek din nila. Oo, sinuri nila araw-araw ang kasulatan para kumpirmahin kung totoo nga ang sinasabi sa kanila. Ang marangal na pananampalataya ay hindi pasibo. Ito ay mapanuri at masunurin. Ang ganda ng dinamikong yon. Hindi pasibo ang pananampalataya nila. Hindi yung tipong tumatanggol lang sa kahit anong sabihin ng leader. Bukas ang isip, pero critical din mag-isip. Kapag na-instill mo yan sa mga tao mo, sa mga empleyado mo o sa mga miyembro ng community mo, hindi mo na kailangang i-micromanage ang lahat ng ginagawa nila. Kasi sila na mismo ang magbabantay sa kalidad. Exactly. Dahil may kultura na ng pagsusuri. At para masuportahan ng kulturang iyan, habang lumalaki, kailangan mo ng isang bagay na madalas iniiwasan ng mga natural na leader. Kailangan mo ng sistema. Naku, dyan tayo nagkakaproblema. Kasi kapag naririnig ko ang salitang sistema o proseso pagdating sa mga komunidad o mga kilos ang dapat sana ay organic at buhay, ang pumapasok kaagad sa isip ko ay burokrasya. Red tape, no?
Oo. Naiisip ko yung mga red tape, yung mga HR manuals na 100 pages na wala naman nagbabasa, yung mga patakaran na sumasal sa pagiging natural ng isang samahan. Hindi ba't kapag nilagyan mo ng mahigpit na sistema ang isang organic na movement, pinapatay mo yung apoy nito? Valid ang takot na yan. Kasi napakaraming kumpanya at organisasyon ang namatay dahil sa sobrang institutionalization. Pero ang tamang sistema ay hindi burokrasya. Ito ay tinatawag na stewardship o tapat na pamamahala ng kung anong ipinagkatiwala sa'yo. Paanong naiiba yung stewardship sa burokrasya? Ang malusog na sistema kasi ay hindi pumapapalit sa buhay ng komunidad. Ito ang nagpoprotekta at gumagabay sa buhay na yon. Isipin natin ang isang ilog. Okay, sige. Yung tubig, yan yung energy, yan yung buhay, yung enthusiasm at passion ng mga tao mo. Oo, pero ang tubig na walang pampang o riverbanks ay hindi maituturing na ilog. Kakalat lang yan sa patag na lupa at magiging isang malawak at mabahong latiyan o swamp. Walang direksyon at unti-unting mamamatay. Yan yon. Kapag walang pampang, walang direksyon yung energy ng mga tao. Maiipon lang sila, magiging stagnant, at unti-unting mamamatay ang passion nila kasi walang malinaw na pupuntahan. Ang sistema na pinag-uusapan natin dito, yung mga malilinaw na proseso at estruktura, yan pala yung nagsisilbing mga pampang ng ilog. Tumpak. Hindi nila pinipigilan ang daloy ng tubig. Sa halip, kino-channel nila ito. Binibigyan nila ng direksyon yung enerhiya para patuloy itong dumaloy pababa ng may mas malakas na puwersa. Kaya ang inirerekomenda sa mga nagtatayo ng ganitong pagpaparami ay gumawa ng isang napakasimpleng dokumento. Isang one-page process. Hindi isang makapal na manual ha, isang pahina lang. Ano namang laman nung isang pahina na yon? Nakasulat doon kung paano ba nagsisimula ang isang grupo, paano kayo nananalangin, paano nyo sinasagot yung 4 na tanong, at paano kayo magpaparami kapag umabot na kayo sa punto na kailangan nyo ng mag-multiply. Bakit isang pahina lang dapat? Dahil kung isang pahina lang yan, kayang-kayang ipasa, i-photocopy at kabisaduhin ng kahit na sino. Walang excuse. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Gusto kong bigyan ng diin yung epekto niyan sa'yo na nakikinig. Kung nagle-lead ka ng tao, tandaan mo to. Clarity is a form of love. Ang pagbibigay ng kalinawan ay isang matinding uri ng pagmamahal sa mga taong pinamumunuan mo. Oo, para hindi sila nalilito. 'Di ba? Kung mahal mo ang team mo, hindi mo sila hahayaang manghapa sa dilim at manghula kung ano ang gusto mong mangyari. Kapag binigyan mo sila ng malinaw at simpleng sistema, yung riverbank na sinasabi natin, inaalis mo yung pagkalito at takot nila na magkamali. Tinutulungan mo silang makapag-ambag ng may kumpiyansa kahit wala ka doon. At yan mismo ang buod ng lahat ng pinag-usapan natin. Ang paglipat mula sa ilusyon ng pabunggahang paglago, patungo sa tahimik ngunit epektibong pagpaparami ng sarili. Yung paglipat mula sa pagdadagdag patungo sa totoong multiplication, humihingi yan ng matinding pagbabago sa ego natin bilang mga leader. Kailangan nating talikuran yung ilusyon na ang pagiging sentro ng atensyon ay katumbas ng tagumpay. Sa halip, niyayakap natin ang pagtatanim ng binhi. At tinatanggal natin ang bottleneck sa pamamagitan ng pagbibigay kakayahan sa ordinaryong tao gamit ang simpleng proseso. Tinuturuan natin silang magkaroon ng obedient learning kaysa basta makinig lang at pinoprotektahan natin ang enerhiya nila gamit ang malinaw na pampang ng ilog. Kaya ibabalik ko ang usapan sa iyo. Sa buong anumang itinatayo mo ngayon sa buhay mo, pamilya man yan, negosyo o komunidad, nagtatayo ka ba ng isang kuta na gumuho kapag wala ka sa sentro o nagtatanim ka ng binhi na patuloy na mamumunga? At habang pinag-iisipan mo yan, may isang pangwakas na kaisipan kaming gustong iwan sa sayo na uusbong mula sa mga napag-usapan natin. Oo, kasi napapansin ko, ang buong batayan ng mga dokumentong ito ay nakasentro sa pisikal na pagsasama. Yung mga bahay, pag-uusap sa hapagkainan, at personal na pagpasa ng bato ng pananampalataya ng mata sa mata. Pero narito ang isang malaking tanong para sa iyo na dapat mong pag-isipan. Sa ating makabagong panahon kung saan ang ating mga kapitbahayan at komunidad ay madalas nang matagpuan sa mga digital na espasyo at virtual na platform, paano kaya magaganap ang ganitong uri ng henerasyonal na pagpaparami? Oo nga eh. Sapat bang algorithm,
yung mga screen at chat box para makapagparasa ng tunay na pananampalataya at paghuhubog? O kinakailangan pa rin ba natin ng physical at harap-harapang pakikipag-ugnayan upang magkaroon ng tunay na masunuring pagkatuto? O baka naman, nakakalikha lang tayo ng mga bagong digital na kuta na madaling i-delete kapag nawalan tayo ng internet? Isang magandang bagay na dapat pagnilayan. Pag-isipan mo yan. Hanggang sa muli nating pagtatalakay, patuloy na maghanap ng lalim at layunin sa mga susunod mong hakbang. Maraming salamat sa pagsama sa amin.